Nagtaka si Gianna nang magising siya. Kinabukasan ni wala pa rin sa tabi niya si Sadie. Kinuha niyang phone para tawagan ito ngunit nakapatay ang number nito at hindi siya nito makontak. Agad siyang kinabahan sa nangyayari sa kanila ngayon at sa mga kalabang nagsulputan. Kahit saan hindi niya maiwasang mag-isip na baka may mangyaring masama dito. Bumalik ng lakas niya kaya dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising ang anak at lumabas ng ward. Naroon pa rin ang mga bantay at nang makita ng bumukas ang pinto, ay kaagad ang mga itong lumapit sa kanya. Miss Gianna, may kailangan po ba kayo? Hindi pamilyar kay Gianna ang mga tauhang ito, pero sigurado siyang mga tao to ni Sadie. Dahil sa hindi kalayuan ay nandun yung mga tauhan na pinadala ng kanyang ama para bantayan silang mag-ina. This is a private hospital. At ang buong floor only consisted of 5 rooms with a patient each. Kaya kahit na magkalat pang mga tauhan nila ni Sadie sa koridor ay walang problema dahil hindi naman ang mga to nakakaistorbo sa ibang pasyente. Kalmadong mukha na tinanong ni Gianna ang tauhang lumapit upang hindi ipakita rito ang pag-aalala niya. Bumalik na bang boss mo? Kaswal na tanong niya. She wanted to examine the henchman's expression to study if something had happened that she didn't know. Mabilis na umiwas ang tingin ng tauhan. Hindi pa po. Pero sigurado po kung napabalik na po si boss. Tumango si Gianna. Okay, sige. Ihintayin ko na lamang siya sa loob nun. Agad na siyang tumalikod saka mabilis ay sinarang pinto saka dali-daling kinuha ang phone. Sinubukan niya na muling tawagan si Sadie pero hindi pa rin niya ito makontak. Ngayon ay sigurado na siya na may nangyari nga dito. He has been out since last night but he hasn't come back yet. Where did he go? Una niyang tinawagan si Helios at kagad namang nag-ring ang linya nito. Pero hindi ito sumagot. Lalong nangamba si Gianna, nangako sa kanya si Sadie na babalik ito kaagad. Kaya imposibleng wala pa ito kahit na umaga na. Maya-maya'y katok sa pinto ang nangistorbo sa kanya. Lumayo siya mula sa pagkakatayo sa harap ng bintana at lumapit sa pinto para buksan yon. It was her parents together with Tito Frederick and the kids. Nangunot ang noon ni Gianna nang makitang mga ito. Mother, bakit ang aga naman ang pagbisita niyo? Lumipad ang tingin niya sa wall clock. It was 8 in the morning. While visiting hours for their private ward started early, and many were allowed, Gianna still found it too troublesome. Gusto sana niyang tumakas dahil balak niyang hanapin si Sadie. Pero ngayon nandito mga magulang niya, ay siguradong hindi siya makakaalis. Wait, kaya ba nandito mga to ngayon ay dahil may alam kayang mga to sa nangyari kay Sadie? Knowing her father, alam nito palagi kung anong nangyayari kay Sadie. Nilapitan niyang mga magulang at hinayaan ng Tito Frederick at ang mga bata. Nalaruin ng kagigising lang na si Vier. Did something happen? Bakit ang aga niyong bumisita? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Kasama ng mga to ang yaya ni Vier na kagad kaming sinilbihan ng maiinom at almusal saka to lumapit kay Vier. Nakaupo siya sa pangisang sofa at nakaharap sa mga magulang. Nang marinig ng mga to ang tanong niya, ay biglang sumiryoso mukha ng dalawa. You know where Sadie is? Muling tanong ni Gianna na hindi kagad nagsalita ang mga to. Gianna, ginagap ng kanyang ina ang kanyang palad sa kaseryosong nagsalita. Please, trust him. Alam ni Sadie ang ginagawa niya. We gave our support kaya walang mangyaring masama sa kanya. Nandun na rin ang team mo, okay? Wala kang dapat ipag-alala dahil kaya niya ng sarili niya. Nakagat ni Gianna ang labi. Tama ang hinala niya na may nangyari kay Sadie. Nasaan siya? He's doing this for you and Vier. Let's wait for him to come back, okay? Pero mariing umiling si Gianna. How could she sit there and wait if Sadie was in danger and fighting for the peace their family needed? No, I need to see him. Paano kung may mangyari sa kanya? No, mahigpit na sabi ng kanyang ama. Mababa lang ang boses ito para hindi marinig ng mga bata. Let's wait for them, okay? Wala ka bang tiwala sa kanya? Ngunit hindi mapakali si Gianna hanggat hindi niya nakikita si Sadie. Kahit na sana magkaroon man lang siya ng update mula sa lalaki, nilingon niya ang kanyang anak na masayang nakipag-usap sa mga pinsan nito. And her father's words finally entered her eyes. Vier needed her while Sadie was out there fighting for them. Yumuko siya at nilapitan naman siya. Ang kanyang ina tinagod ang balikat. Your team will give you updates from time to time. I am sure they will win this fight, okay? Kahit nahirapan ito tumango si Gianna.
All she needed to do was trust Sadie, even if it was hard. Valid naman ang pag-alala niya dahil ng mga sandaling yon ay nakagapo si Sadie sa isang pose sa gitna ng lawn field. Kung sino man na magtatangkang magligtas dito ay kagad nababarilin, kaya kahit na nandun ang team ni Gianna at mga tauhan ni Sadie, wala pa ring magawang mga to kundi ang maghintay ng pagkakataon. Nasaan ang hinihingi ko, Sadie? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam ko naghihintay na sa'yo ngayon ang anak mo, hindi ba? Ibigay mo ng hinihingi ko para makabalik ka na. After that, I will not disturb you anymore. The corner of Sadie's lips pointed upwards. Nasa isang tabi ang kanyang ama at may hawak na megaphone habang kinakausap siya sa gitna ng initan. Kagabi pa siya walang tulog at ang balikat niya na may sugat ay tumigil na rin sa pagdurugo. Pero ramdam niya ang pagkahilo dahil sa dami ng duong nawala sa kanya. But this is his last step to finally suppress his enemy. Ang lugar na to ang kuta ng kanyang ama at kung wala nang suporta ng tauhan nito ay mawawalan na rin ito ng haligi para kalabanin siya. Kaya naman sinakripisyo niyang sarili para matuntun ito at hinayaan si Zentel na hanapin ang kinaroroonan niya. Bagamat nagtamo siya ng tama sa balikat ay worth it naman yon dahil nasalungga na siya ng kanyang ama. Nang yumuko siya tumingin sa lupa ay lalong lumawak ang pagkakangisi niya nang makitang isang laser beam na biglang naging letrang G. Isa lang ang ibig sabihin noon. Nasa paligid ng tulong na hinihintay niya, tinas niyang mukha tumingin sa gawin ng kanyang ama. Dahil sa distansya nila ay hindi nito nakita ang laser light, kaya tiwala siya na hindi nito alam na dumating ng kanyang tulong. Walang tali ang kanyang paa, kaya tinadyakan niya ang latang nasa harapan nila. Kudyat na sumusuko siya sa kanyang ama. Agad naman itong sinanyasan ng tauhan para pakawalan siya, saka dalahin sa harap nito at pinaluhod. Sadie was silent all this while. Halata ang pagod sa kanyang namumutlang muka, pero nang nasa harapan siya ng kanyang ama, ay bigla siyang yumuko para makiusap dito. Paninindigan mo ba ang sinabi mo na hindi mo istorbohin ng pamilya ko kapag ibinigay ko sa yung hinihingi mo? Mahinang tumawang kanyang ama. Of course, anak. You know me. May isa akong salita. Kapag ako ng leader ng organisasyon ay sigurado akong hindi na mapapahamak ang mag-ina mo. Pero kung niloloko mo lang ako at may bakang binabalak ay pasasabugin kong ospital. Kung nasa ng mag-ina mo kasamang pamilya niya. Lalong namutlang mukha ni Sadie sa narinig. Wala ito sa plano. Nagkamali ba siya ng desisyon? Ano? Bakit hindi ka makapagsalita, Sadie? Akala mo ba, hindi ko kayang sinasabi ko na pasasabugin kong ospital? Bagamat pinakawalan siya ng kanyang ama, mula sa pagkakatali sa poste ay nanatiling nakagapos ang kanyang kamay. Nang iniharap nito sa kanya ang laptop kung saan kausap nitong tauhan, ay namutla ang dati niya ng maputlang mukha. Huwag kang mandamay ng inosenteng tao. Namamao sa sigaw niya upang pigilan ito. Kitang-kita niya kung paano palihim na nilagyan ng mga tauhan nito ng bomba ang buong ospital kung saan naroon ang mag-ina niya. His muddled mind quickly revised sa plan. Kailangan niyang makaalis dito agad nang walang napapahamak. Ibibigay ko na sa yung hinihingi mo, pero alisin mong bomba na itinanim mo sa ospital. Sadie bargain. Matalim ang matang nakipagmatigasan siya ng tingin sa kanyang ama, ngunit tila wala itong balak na pakinggan siya. Hindi ko alam kung nagpadala ka ng tauhan dito. Knowing you, my son. Hindi ka kakilos na mag-isa lang, kaya kung susubukan mo na tumakas dito at hindi sumunod sa gusto ko, ay sabog ang mag-ina mo. My men already knew the drill. Kapag wala silang natanggap na balita mula sa akin sa loob ng 30 minutos, ay boom! Tila demonyo itong umisi at tumayo sa kinuupuan nito saka tumigil sa harapan niya. Sabog ang ospital kasamang mag-ina mo at ang pamilya niya. Sinundan niya yon ng malakas ng tawang tila sinasapian. Nanatili ang matalim na tingin ni Sadie sa kanyang ama. Pinilit niyang sarili na tumayo kahit pa nananakit ang buong katawan niya. Muntikan pa siyang mapabuwal dahil sa pagliyo, pero kagad niyang na-steady ang katawan. Sinabi ko lang ibibigay kong hinihingi mo, pero kailangan ko ng oras. Wala sa akin ngayon ang degree. Napaismid ang kanyang ama. Lumalambot ka na, Sadie. Yan bang ipapakita mong pamumuno sa organisasyon? Sa tingin mo ba, kung papatayin mo ko ngayon ay makukuha mo sa akin ang degree? Kiniling niya ulo sa kaliwa. Yun ay ginawa niya upang bigyan ng hudyat ng mga nag-aabang niyang tauhan. Hindi niya na kayang makipagtalo pa sa walang kwentang ama niya. A second after that gesture, a loud sound of bombing erupted the building behind them. Ito ang building kung saan nakalagay lahat ng supply sa mga iligal na gawain ng kanyang ama. Kahit ito ang unang beses na nakarating si Sadie, ay alam niya dahil narinig niya yun kanina sa mga tauhan na nag-uusap. His father furiously roared as he watched the building slowly collapsing into fire.
Hindi lang yon, kahit ang katapat na building na siyang lungga nito ay nadami rin sa pagsabog. Father, kung pagsabog lang din naman ang pag-uusapan, hindi ka may kukumpara sa akin. You are trying to threaten me with my wife and son? You won't win me with that. Malamig ang boss na usal niya. Gamit ang natitirang lakas ay malakas niyang sinipang baril na nakatutok sa kanya, tumilapon yon sa malayo. Hindi nagabala si Sadie na kunin yon dahil labis ang pagpipigil niya sa sarili na wag matumba sa sobrang pagkahilo. Sadie was dutifully sacrificing himself right now. Kahit na anong pasakit at hirap man ang dinaranas niya ngayon ay nakahanda siyang tiisin. Makamit lang ang kapayapaang ninanais niya na hinahangad niya para magkasama na silang tatlo ni Gianna at Vier na walang takot na baka may biglang kalabang susugod. Anong ginawa mo, Sadie? Sa tingin mo ba dahil pinasabog mong bodega ko ay makakaalis ka na dito ng buhay? Bakas na bakas sa mukha ng kanyang ama ang galit at paghihinagpis sa natupok nitong ari-arian na alam ni Sadie na matagal nitong pinagpaguran. Well, he is Sadie for a reason. Kahit na maubos man ng bawat himaymay ng pagkatao nito, ay wala siyang pakialam. His father touches love once again and again. Hindi niya ito mapapatawad. Sanay niya siya ng kanyang amang natitirang tauhan nito na ngayon lang nito napansin dahil ang iba ay unti-unti pang pinatumba ng kasamaan ni Sadie upang hulihin siya. Rows of guns pointed at Sadie, but the man didn't budge. Hindi siya nakitaan ng takot, bagkus ay may tuwa pang lumanda sa kanyang labi. How does it feel that everything you cared about was being taken from you all at once? Walang hiya ka, Sadie. Kadugo mo pa rin ako. Kadugo? Malakas na tumawa si Sadie. Matagal mo na ako itinakwil, kaya wala kang karapatang tawagin akong kadugo. Pagkatapos niyang magsalita ay tinaas niyang kamay at kasunod noon ay nagsipagtumbahan lahat ng natitirang tauhan sa kanyang ama. Sadie was in awe. Talagang magagaling ang mga sniper ng CSS dahil lahat ng tama ng mga to ay sapul na sapul sa kalaban at hindi malang nagmintis kahit isa. Dahil ang ibang tauhan nito ay nasama sa pagsabog sa loob ng bodega nito kaya kakunti lang ang kasamahan nito habang kaharap siya. Kung ganun ay sabay-sabay na lang tayong mamatay dito. Kasama na rin ang mag-ina mo. Sadie wasn't worried. Kailangan niya lang bilisan ang pagligpit sa kanyang ama upang kagad niyang makontak ang ospital na kinaroonan ni Gianna at ng kanyang anak. Too late, father. Puno ng pang-insultong tawag niya dito. If only his father hadn't provoked him, he would not have been this ruthless toward him. From the corner of his eyes, he saw Zentel walking near him. Nang 5 metrong agwat nito sa nakalikod na kanyang amay, hinugot itong baril na nakasuksok sa likuran nito. Sa kawalang pakundangan binaril sa magkabilang tuhod ang kanyang ama. Agad naman itong napaluhod sa sakit pero hindi nakitaan ng awa si Sadie. He even sneered at him. He felt bored. Lahat na lang ng kalaban na gusto siyang kalabanin ay madaling patumbahin. Fighting against Gianna was better than these assholes. Nang makalapit sa kanya si Zentel, ay nabot ito sa kanyang hawak na baril na medyo umuusok pang dulo na kagad naman niyang kinuha. Humakbang siya, tumayo sa harapan na nakaluhod na ama saka itinutok ang baril sa bunganga nito. Once and for all, let's end this, father. I want to live peacefully with my wife and son. Now, kung hindi mo pa rin kayang tanggapin na akong leader ng organisasyon, ay wala akong magagawa. Kung hindi ang patahimikin ka. This is also a reminder to everyone who wants to covet my position that whoever tries to steal what is mine will be buried 6 feet underground. At kahit ikaw pang taong tumulong na magbigay ng buhay sa akin dito sa mundo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Wala akong kadugo na kinikilala bukod kay Lola Clemens. As for you, you have been dead for me for a long time. A shot fired. Then the body in front of Sadie dropped on the ground, lifeless. Ang dugong umaapaw mula sa bibig nito ay patunay na hindi bibig ang ginagamit sa pakikipaglaban kundi talas ng isipan. Pero kasunod ng putok na yon ay nawalan din ng lakas si Sadie at bago nawalan ng ulirat ay sumagi sa isip niyang nakaambang panganib sa ospital na kinaroroonan ni Gianna at Vier. No, the bomb! Ano? May bombang nakapalibot sa ospital? Hysterical, nabulalas si Gianna sa tauhan ni Sadie na biglang pumasok sa ward nila ng anak. Pero kahit na ganun ay mahinang kanyang boses at tangi ang kanyang ama na nasa tabi niya ang nakarinig. Kahit ito ay kagad ng dumilim ang muka dahil sa sinabi ng tauhan. Naroon pa rin ang kanyang mga magulang kasama na rin ang anak ng pinsa niya sa loob ng kanilang ward kaya labis ang kanyang pag-aalala. Tumango ang tauhan bilang pagkumpirma. Yes po ma'am, nagbigay ng babala sa amin si Boss Zentel at papunta na siya dito.
habang nag-usap tayo pero maikli lang po ang oras bago sumabog ang bomba. Kaya kailangan na po nating umalis. Nilingon ni Gianna ang nakangiting mukha ng anak habang masaya itong nakikipagtawanan sa mga pinsan nito. If there are bombs in this hospital, would their child still smile like that after being bombarded with fear? Si Gianna unang sinaniban ng takot at mabilis na tumayo pero pinigilan siya ng kanyang ama sa braso. Don't panic. Lalo mo lang silang tatakutin kapag nakita kanilang ganito. Go get Vier and get out. Ako nang bahala. Tumango si Gianna bilang pasasalamat sa ama. Agad namang lumapit sa kanyang ina. Did I read it right? What she meant by read was that she understood what they were talking about through lip reading. Tumango si Gianna at nag-aalalang tumingin sa ina. Ako nang bahala sa mga bata. Halika na. Mabilis na aya nito sa kanilapitan ng kapatid na si Frederick at tahimik na kinausap. Samantalang ang kanyang ama naman ay mabilis na lumabas, kasamang tauhan ni Sadie para hanapin kung nasaan ang bomba. Ang sabi pa ng tauhan ay 30 minutos lang bago sumabog ang nasabing bomba, kaya wala silang oras na dapat aksayahin. But Vier, Mom, bakit kailangan nating umalis? Paano kung biglang bumalik si Daddy, Sadie? Pilit nang ngumiti si Gianna kahit palabis na siyang nag-aalala. Hindi niya alam kung bakit ngayon pa umatake ang katigasan ng ulo ni Vier. Anak, your dad told me na hintayin natin siya sa labas. Kaya sasalubungin natin siya, okay? Really? Mabilis na nagliwanag ang mata nito. Nauna nang lumabas ang kanyang ina at minandali na rin sila nito pero dahil nagmamatigas si Vier, ay naiwan silang tatlo sa loob kasamang isang tauhan na iniwan ng kanyang ama. Gianna could only pray that the other patients were evacuated safely because she didn't want the civilians to be in their war and lose their lives in the process. Tinaguan niyang tauhan ng ama at mabilis naman itong rumesponde para buhatin si Vier at lumabas ng ward. Wala silang idea tungkol sa eksaktong kinaroonan ng bomba at kung ilang minuto na lang ang natitirang oras. Hindi rin niya makontak pa si Sadie at nagumpisa na siyang mag-alala para sa kaligtasan nito. Sa exit door sila dumaan dahil nasa third floor lang naman ang kinaroonan nila at matagal pa kung maghihintay sila sa elevator. Mas delikado pa kung biglang sumabog ang bomba at matrap sila doon. Pinauna ni Gianna ang dalawa at habang papalabas siya ng pintuan ay bigla na lang sumabog ang kwartong pinanggalingan nila. Kasunod noon ay humahangos na lumabas ang isang nurse na tila balisa at hindi alam kung anong gagawin. Go, bilisan mo. Ilabas mo na rito si Vier. Malakas na sigaw sa tauhan. Gusto nitong umayaw pero alam nitong kaligtasan ni Vier ang dapat unahin. Kaya malalaking hakbang na bumaba ito ng hagdan. Imbis na sumunod dito ay bumalik si Gianna para tulungan ng nurse. Unti-unti na nagkalat ang apoy sa ward niya. Kung hindi sila kagad nakaalis ay siguradong nadami na sila sa pagsabog. Mukhang kahit ang ibang pasyente sa floor nila ay nailikas na rin ang kanyang ama. Pero hindi niya alam kung ilang bomba pang naroon, ngunit hindi niya rin kailangang baliwalain ng nurse na tila naliligaw at hindi alam kung ano ang gagawin. Kilala niya ito ang nurse na nakatoka sa kanila. Rinig ni Gianna ang sigawan ng mga tao habang kanya-kanyang mga itong lumabas ng ward ng mga ito, kaya naman dali-dali niya rin nilapitan ng nurse pero bago pa siya makalapit ay isang pagsabog muli ang narinig niya pero nagmula yun sa kwarto na katapat ng kwarto niya at lalong lumakas ang apoy. Nurse Joyce, halika na, kailangan na nating umalis dito. Nang makalapit siya sa babae mabilis nitong hinawakan sa braso upang hilahin patungo sa exit door pero nagpumiglas ito. Napaubo si Gianna dahil sa usok na nag-alab ng apoy kaya kailangan na talaga niyang lumabas. Lumalaki na rin ang apoy at dahil sa makapal na usok ay nahirapan siya makitang paligid. Pero nagulat na lang siya nang imbis na sumunod sa kanya si Nurse Joyce ay malakas itong pinigsi ang kamay niya saka mula sa bulsa ng suot na scrub ay may kinuha itong malit na remote at sa harapan ni Gianna ay pinindot nito yon. Muling may pagsabog na nangyari pero sa pagkakatong ito ay hindi yun sa third floor. Mukhang balak ng babae na pasabugin ng buong ospital. Napaawang ang labi ni Gianna pero dahil mausok ay napaubo siya. Kailangan niya ring lumabas kung hindi kasama siyang matutupok lalo na't buong third floor ay nilamon na ng apoy. Dahil sa usok na pumasok sa lalamunan niya at sa makapal na usok na nasa palibot, samahat pa ng init ng apoy ay nahihirapan siyang huminga. Pero ang nurse na nasa harapan niya ay nakahanda. May dala itong gas mask at sinuot yun. Saka tumakbo patungo sa exit pero kahit nahirapan ay hinarangan to ni Gianna. Mabilis niyang pinatid ang paa ng nurse kaya natumba ito sa sahig at kagad namang kinubabawan ni Gianna at malakas sa sinuntok ang mukha. Walang hiya ka! Why did you do this? Nanilisik ang matang tanong niya saka 2 beses pang sinuntok sa mukha ang nurse.
Tumabi niyang suot itong mask pero nanlaban ito. She kicked her back and with great force, flipped her body together with Gianna's. Siya ngayon ang nasa ilalim pero hindi niya hinayaang masuntok siya nito. Malakas niyang pinigilan ang nakaambang kamao nito at pilit na kinuhang detonator dahil akmang pipindot na naman ito. You are dead, bitch! Magaspang na anas ng nurse. Kung sa tingin mo'y malilikas ka ng lalaki mo'y nagkakamali ka. Dahil hindi ko hayaan yon. Kung hindi mo ko hayaang makalabas dito, sige. Sabay-sabay tayong mamatay. Sa huling pagkakataon ay pinindot muli ng nurse ang detonator at isang malakas na pagsabog ang nangyari. Ramdam pa ni Gian ang pag-ugoy sa paligid ng tila lumilindol dahil sa malakas na pagsabog na yon. Tumaas ang sulok ng labi ni Gianna. May lalaki siyang minamahal at anak na naghihintay sa kanya kaya hindi siya papayag na doon matatapos ang buhay niya. Kahit na halos masunog ng balat sa init ng apoy dahil napapalibutan na sila hindi nagpapaapi sa nurse si Gianna. Ramdam niya sanay sa pakipaglaban ng babae at marahil na nagpapanggap lang itong nurse. Ang hinala niya kaya hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na may sakatuparan. Ang plano ay dahil laging nasa tabi niya si Sadie. Pero ngayong wala ito saka ito nagkaroon ng pagkakataon na patayin sila. Too bad. And they disrupted her plan because they got information earlier. And they escaped the narrow death. Hawak ang dalawang kamay ng babae, tinuhod niyang puwetaan nito. Saka mabilis na inikot ang katawan at siya naman ang pumaibabaw sa katawan nito. At muli na naman itong pinagsusuntok. Upang mahirapan itong huminga, hindi niya rin kinalimutan na suntukin ang tagiliran nito. Mabilis ang kilos at tinanggal niyang suot nitong mask at kahit naduguan ay suot yon saka tumayo. Ngunit hindi siya makontento at hinila niyang nalalambot nitong katawan at itinapon kung saan lumalaki na ang apoy. Saka siya naglakad patungong exit. But the worst thing was, the door wouldn't budge and it couldn't open.